Welcome to my channel, Glecious TV. Good morning guys. So, nandito po tayo ngayon para i-visit ang ating garden after the heavy rain po kagabi. Sobrang lakas po talaga kagabi. Unexpected kasi sobra po talaga ang lakas. And nagulat ako kasi paggising ko sa umaga, napaka-watery po ng ating mga canals and palayan. Kaya sabi ko, i-monitor ko kung ano nangyari sa garden. And then ito nga po, ayan, ang mga kanal ay punong-puno ng tubig. So, it's a blessing kasi hindi ko na kailangan magdilig ngayong araw. And ang kagandahan po ng mga may palayan is ito ang iniintay, magkaroon ng tubig ang kanilang palayan para makapagyari na po ng palaya. And dito naman sa garden ko is very helpful po ito kasi ang dami ko pong plants na hindi masyadong nadidiligan kasi nga sobrang dami is kailangan po medyo magtipid din sa tubig kasi galing sa gripo. So ang dinidiligan ko is yung ilan lang sa mga halaman na priority. And pagmasdan nyo naman po ang ating kangkong, talagang gumanda siya dahil sa mga nagdaang ulan. Kasi yung nagdaang ulan po, hindi naman masyadong malakas. Unlike kagabi na talagang dumagasa. So, nadiligiran naman po siya ng mga nagdaang araw. Kaso nga lang po ay konti lang. Ganda na siya, oh. So, yung mga ulan po dito ay is dumadagasa sa gabi. Ayan, ang kamote. So, sa gabi, ang kagandahan sa araw, biglang tila. Kaya, yung activity sa araw is tuloy-tuloy pa rin. Katulad ng delivering business po, ay tuloy-tuloy pa rin. So, ayan. Gumamit po ako ng bao mulching at talagang medyo hindi ko mabalance yung aking time sa plants at saka po doon sa aking business. Kaya nagbao mulching po ako, so to less po ng time or sa mga gamasin. So ito, may tumubo po na patola. Actually, yung ilang plants po hindi ko naman po siya tinanim, sadyang tumutubo ng kusa. Palibasa hindi po ako nagamit ng herbicide. So dito naman po ay ako ng bao, ginamit ko para sa punlaan po ng kamatis kasi may nakapunla po ng kamatis. Ayan ang ating kalamias. So dito po mas nakatipid ako kaysa gumamit po ng mga ginagamit na punlaan na plastic na binibili sa bayan. So baon na lang ang ginamit ko. At ito naman po is bago kong tanim na malunggay. So may sign na po na buhay siya. Ayan, may tumutubo na. Yan. Kasi bala ko po talaga magtanim ng maraming malunggay kasi ang ganda po kasi ng nutrients niya, kompleto. So pwede kong gamitin sa composition ng fertilizer, organic fertilizer. So ito po, bumubulaklak na rin ang ating kalamias. Ayan, nagsisilabasan na rin ang mga bulaklak. So abangan natin, baka may bunga na yan sa isang araw. Maaari natin gamitin sa ating sinaing na isda. Ayan, nagsilabasan siya. So hindi man po ganun kalalaki ang quantity na naka-harvest ko, is nakakatulong pa rin siya para makomplete ko yung aking mga ingredients sa pagluluto. So hindi ko na kailangan laging maghaligap sa tindahan. And ito ang kinalabasan po ng ating heavy rain kagabi. As in, napuno ang mga kanal, oh. Umaagos pa rin siya, galing po sa bundok yata yung tubig. Kasi nga po sobrang lakas ng ulan. And karamihan po bukod dito, ang bagsak talaga sa bundok ay napakarami. At pag bumagsak po yung sa bundok yung tubig, isabay po dito sa area ito ang tubig,
is talagang binabalik po ng bundok papunta dito sa kapatagan ng tubig. So ayan, ang bundok po medyo clear na, pero marami pa rin clouds kaya natatabunan pa rin yung peak niya. May mga itim-itim na ulap pa rin, so may sign pa rin na baka maya-maya is umulan pa rin. Pero tila po ngayon, ayan o, medyo cloudy pa rin talaga. So dark clouds pa rin po, nimbus cloud. So parang babagsak pa rin po siya. Pero kung titingnan ko naman po yung ibang area, hindi naman po. So siguro may specific area lang po na babagsakan itong ulan na to. So depende sa takbo ng hangin. Pero malamang pabundok po yan. Yan. Ito naman po ang aking rosal. So balak ko po siyang paramihin kasi siya po ay ginagamit na foliage para sa flower arrangement po. So pwede nyo po siyang ikat dyan kasi yan po ay tinatali tapos binebenta ang dahon yan. At saka po ito ang tea plant. So green tea plant po ginagamit sa flower arrangement. So nakikita ko yun sa bayan nung nagtanong ako, halos kulang pa po daw yung kanilang supply at binibili pa sa Maynila para sa mga flower shop. Kaya balak ko magparami. So ito naman po yung kalamansi. At saka po itong ating tanim na melon at pakwan. So ito po is nakahanap na ako ng net na ilalagay dito kasi lagi talagang dinadalaw ng mga insekto. As in, paborito talaga ng insekto, pati stem kinakain, grabe. So titingnan natin kung may pag-asa pa itong maka-recover. Sana naman maka-recover. So may kaunting buko pero tingin ko hindi tutuloy kasi dumilaw. And then tingin ko, sabi nung iba ay makakatulong daw ang calcium nitrate. So susubukan po natin na bumili ng calcium nitrate para dito kasi ano siya dalawin ng insekto tapos yung may mga fungi minsan at saka problema nga is at saka po yun nga kailangan natin ng bunga. So pampabulaklak po daw yun at saka pampabunga. Ito ay tumubo na rin po ng kusa, itong papayang ito at saka itong kamatis. So dahil pag hindi po kayo talaga gumagamit ng herbicide, ganyan po ang nangyayari. Ang ganda kasi bigla na lang may natubong mga halaman. Galing po sa mga seed sa kitchen na tinatapo, napapahalo doon sa mga lupa na ginagamit ko sa composting, ay tumutubo na po talaga siya ng kusa. So ito ang pakwan, na yellow po yung laman niya. And how I wish na makapagpabunga nga ako at nang may dagdag po tayong food. So ito naman po ang bignay. Ayan. Kasi po yung bignay na yan, yung leaves at saka bunga is healthy. So ito yung aking mga saging. So meron na po tayo ditong isang buwig. Kaso nga lang po is payat pa rin kaya hintayin po natin silang tumaba. Kasi yan ang po talagang saging na yan na inaabot ng 6 months. Para bago ma-harvest, napakatagal po talaga ng saging i-harvest. Kailangan talagang lumaman ng okay bago tibain. Ito naman ang mga papaya. So okay naman po siya. Yung mga iniiwan kong ilan sa baba ay talagang yun po ay palakihin at gusto kong gawing pahinugin at nang gawing merienda. Yan. Ito po yung crotons. Ang tawag sa mga probinsya ay San Francisco. So ito dumapa na po dahil sa ulan. Napakalakas kasi ng ulan. Yan. Yan ang ating mga ornaments, mga
Kasi itong garden mixture may mga ornaments, may herbs, may So ito pong isang ito, nakalimutan ko po ang pangalan pero maganda po ang benefits niya. Sabi nila pantanggal daw ng peklat. Mga ornaments. Nasa lahi ng mga ginger. Ito po ating sambong. At saka isa pang klase ng crotons, San Francisco. So iba naman ang design niya, malalapad ang dahon na circle. So ito po natin kayo dito sa ating garden. Ito yung curry plant. Humapay din sa sobrang lakas ng ulan. Pero healthy naman siya. Ito po yung ginagawang asukal, tubo. So maliliit pa po siya. Hindi pa po siya pwedeng i-harvest. Ang ating saluyot, napakaganda, punong-puno ng calcium para sa mga matatandang mahihina ang tuhod. Ang ating snake plant. Yan. Malaki na talaga ang bulas niya. Malaki ng dahon niya. So ito na po ang ating ornamental bamboo plant. So yan. And yan. Makikita na naman natin ang nimbus clouds. Talagang napakarami. Yan. Ang mga hinihintay ng ating mga farmers. Andyan na. So yan. Kasi dumaan ng tag-init, talagang napakainit. Yan. Ating San Francisco ulit. So, yan talaga matibay sa init. Talagang hindi ako ng problema ng tag-init. Ating insulin. Kasama yan talaga lagi sa garden ko kasi nagkakaroon ako ng complications kahit bata pa. So, kailangan ko minsan ng insulin kapag napapasobra na talaga sa sugar. So, eto naman po. Ang ganda na ng talbos, talagang yellow. Gusto ko yung San Francisco na yun. Yan. Pag tumatalbos, talaga may season na yellow talaga lahat. Yan, ang tea plant. So, ibang color po itong tea plant na to. Ito, yan. Kalimutan ko ang pangalan. Ating dam cane, nilagay ko sa sulok at delikado ang dagta. Yan. Ang ginger plant variety. Yan ang isa pa pong klase ng crotons. Pag may season na talagang sobrang orange po siya. Ang ating fortune plant, napakalaki. Fortune plant, ang ganda niya. Ito po ay isa pa ring klase ng tea plant. So, iba lang po yung design ng dahon niya. Ayan. Ang ating mga philodendron. So, philos din po ito. Iba lang po ang pangalan mo, nakalimutan ko. Ang ating front yard. So, ito pa rin. Lagi nyo napapanood ang ating mga front yard garden. So, kailangan ko na ulit mag-trim. Ang dami na ulit na mga halaman na kailangang i-trim. So, ayan. Gusto ko ang kulay nito. Reddish and pink. Eto na po, marami na naman tayong linsin. Ang dami na naman damo, nagulputan.
Tapos ito pong ating area ito, kailangan na uling i-trim ang ating mga tea ornamental plants para bilugin na uli ng ayos. Ayan, ang ating mga yellow bell talaga nagbobulaklakan. Ang ganda. So, ayan po, punong-puno ang kanal. Talaga ng tubig, sobrang lakas talaga ng ulan. Ang ating mga kamote. So, ang area ito, linisin na naman. Ang dami pong linisin. Linis ulit tayo sa isang araw. Huwag ngayon kasi marami po tayong trabaho ngayon. So, ayan po ang ating atswete. Kung kayo ay gustong magkutsinta, pangkulay. Mga pangkulay po sa mixture ng ano. Punta tayo sa area to. So, yung ating paimito. Maliit pa siya. Nakakita ako ng bunga ng okra. Yan. Hindi natin na-harvest. Ngayon ko lang napansin. Sayang, hindi ko na isama sa bulang lang. Meron po tayong malalaking okra. So, bibidniin na lang natin. Ito, nagsisitubuan lagi ng kung saan-saan. Pero okay, nagagandahan kasi hindi siya alagain. Basta na lang siya tumutubo. Pero ang gaganda ng kulay. Ang kalamyas. So, nagreserba po ako ng isa sa timba. Para just in case, pwede ko siyang ilipat tanim sa ibang location. Sa ibang lugar. At, ayan ang mga turtle vines. So, mayroon tayong mga pinunlang papaya. If ever just in case na kailanganin sa ibang lugar na pagtataniman, is lagi tayong may available na papaya. For smooth skin and very healthy skin, 'di ba papaya? Ito, nagdagdag ako ng mga pinya. So, ito pong pinyang ito talagang nakasurvive din talaga sa sobrang init ng panahon ng summer. Hindi po kasi siya makonsumo sa tubig. Ang ating luya, malapit na rin i-harvest kasi nag-aanuhan na ang mga leaves, nagmamatured. Ang ating American lemon, anong nangyayari na? Dinali na naman ng insekto. Ay, nako. May nakita na naman akong insekto. 3 tepaklong na maliliit. Ay, dali ka sa akin. Ayan, 3 tepaklong na maliliit. Pinakain na naman ang aking mga dahon ng lemon. Pansin ko, paborito nila ang dahon ng lemon. Yung mga tepaklong. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.